Sinampahan ng tax evasion case ng Bureau of Internal Revenue ang isang manufacturer at isang trading company. Ayon sa BIR, umabot ang tax liability ni Phil Packaging Corporation President Camino Benedicto at Treasurer Juanito Benedicto sa mahigit 50 milyong piso. Ito ay matapos mabigong ideklara ang kanilang kita noong 2010. Samantala, sinampahan ng kaparehas na kaso sina PKC International Trading Corporation President Jeremy Calao, Chief Operating Officer Christian Pineda at Chief Financial Officer Joseph Calao dahil sa hindi tamang pagdedeklara ng buwis noong 2011. Dahil dito, umabot sa mahigit 27 milyong piso ang tax liability ng naturang kumpanya. Umaabot sa $500 million ang maaaring makalap na investment ng pamahalaan mula sa dalawang foreign companies na mamumuhunan sa bansa. Bagamat ayaw pangalanan ng Department of Trade and Industry kung ano ang mga kumpanyang ito, siniguro naman ng DTI na magtatayo ang mga ito ng negosyo dito. Isa na dito ay may kinalaman sa Computer Connectors Company na nais lumipat sa bansa, habang isa naman ay may kinalaman sa printer supply chain. Inaasahan naman na mas dadami pa mga foreign companies na maglalagak ng negosyo sa bansa. Inaasahang ganap na maisa sa ayos ang sistema ng pagmimina sa bansa upang maging patas ang pamamahagi ng kita mula sa naturang industriya. Ito ay sa sandaling maipalabas na ang mga tuntunin sa implementasyon ng Executive Order No. 79 ng Malacanang. Si Elena Luna nag-uulat. Ilalathala na sa susunod na linggo ang implementing rules and regulations ng Executive Order No. 79 hinggil sa pagmimina. Tiwala ang palasyo ng mga ginawang pagbabago sa IRR ay isang win-win solution para sa mga sektor na may kinalaman sa industriya. So far as MICC is concerned, they have gone through the provision. They went through that last Monday, and they believe that these are the provisions that best express the sentiments of the council and all the stakeholders. And it's also fair to the mining industry. Nauna nang inilahad ni Pangulong Aquino sa Isabel Leyte na nagkaroon ng pagpupulong ang MICC o Mining Industry Coordinating Council kasama ang economic at environmental clusters ng gabinete para dito. I still have to see the final draft of it, of the draft of the implementing rules and regulations. But we hope to publish the amended form by next week. By next week. Ayon sa Pangulo, layo ng IRR na gawing mas malinaw ang patakaran ng gobyerno para sa mga nagnanais maging bahagi ng pagmimina. Iklinaro para maliwanag, no? Kung ano ba talaga, para consistent with the EO 79 and consistent with the Republic Act that governs the mining industry. Tatlong probisyon ng naunang IRR ang binago dahil na rin sa pagtutol ng mga nasa industriya ng pagmimina. Kabilang dito ang bahagi ng pagkakaroon ng automatic renewal ng mining contract. We have to look into if there were deficiencies committed, and if there are none, then there should be no cause for concern for the mining companies. Ayon rin sa palasyo, matapos malathala ang IRR, muling magkakaroon ng dialogue ang gobyerno at mining sector para higit pa itong maging malinaw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Dahil sa dami ng waste spills o latak na itinapon ng Philex Mining Company sa Benguet, pinagmumulta ngayon ng kumpanya na mahigit sa 1 bilyong piso. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, mahigit 20 million metric tons ng waste spill ang naitala ng ahensya. Dahil dito, kailangan magbayad ng mahigit 1.3 billion pesos ang Philex, alinsunod na rin sa komputasyon na nakasaad sa batas. Depensa naman ng kumpanya, hindi dapat umano sila pagmultahin dahil sanhi ng pagtagas ng kemikal ay ang malakas na buhos ng ulan. Samantala, nabigay naman ng 7 araw na palugit ang Department of Energy at ang Department of Environment and Natural Resources upang sagutin ang reklamo.